Okay, magandang araw. So, ito yung pagdedemo ko paggagawa ng isometric box na may mga sukat at saka ng orthographic view. So, una kailangan natin na tinatawag na 30 by 60 by 90 triangle. Yung mas mahaba ito. Tapos, meron siyang inches na kung saan hindi naman natin ito gagamitin, at saka yung kanyang centimeter or millimeter. Meron naman nakalagay dito class na millimeter ang nakalagay, ayun, mm, and then 10, 20, 30, 40, 50. Pero kung cm ang nakalagay dito, 1, 2, 3, 4, 5 ang kanyang equivalent. Okay, so una kailangan ko ng ruler, eto. Then, imbis na lapis, kasi kaya ballpen ng aking gamit para mas malinaw. Kapag lapis, eto, malabo. Pero ang gagamitin ninyo ay lapis. Okay, so ang kailangan natin, nakalagay dito ay borderline 1 cm. Eto, nasa baba. 1 cm or 10 mm. Yung apat na kanto yan. Ayun. 1 cm or 10 mm, 1 cm, 10 mm, at saka yung dulo. 1 cm or 10 mm. So, nasaan ang 1 cm or 10 mm sa ruler? Ayun. Yung una. Ayun. Yung merong 10 na nakalagay. So, yun. Una, gagamit tayo ng ruler. So, yun si 10. Tinandaan ko. Tapos, dito din sa baba, magtatanda rin ako. Magsisimula tayo dun sa pinakang 0. Yung pinakang dulo. Ayun. Yung dulo. Yung sa 0. 10. Ayun na siya. And then, sa kabilang side, pwede naman, yung dulo, 10. Tapos, doon kayo sa 0 magtatanda. So, lalabas yan, 10 mm pa din or 1 cm. And then, tsaka natin siya i-connect. So, kung tama yan, kailangan din, so ito muna yung ating i-connect. Yung dulo-dulo. So, yan, i-connect ko na yung dulo-dulo. Kaya lang, siguraduhin natin na 10 cm siya. So, yan, in-adjust ko para maging 10 mm pala or 1 cm. Yung kabilang side, kailangan din ay 1 cm or 10 mm. So, ngayon, lumalabas nasa almost 16 mm siya. So, mag-a-adjust tayo ng 6. Ayan, 10 cm na siya. So, dito din, siya ay nasa 18 mm. Then, 13. So, yan, meron na tayong 10 cm. I-connect na lang natin yan. Lapis po ang inyong gagamitin. Ang demo ko pong ito ay para makita lang ninyo kaagad.
Ayan. Okay, so paggawa naman po nito, ito yung tinatawag na lagayan ng mga data. So nakalagay dito 1 cm at 1 cm. So 2 cm siya, equivalent to 20 mm. Susukat tayo siya dito ng 20. 10 mm at 10 mm. Then doon din sa kabilang dulo 10 and then 10. Tapos connect. Then yung kabila connect. Ayan, so nakakonect na. Then may sukat tayo. Ito 6 cm or 60 mm. Susukat ka din. Dito naman yan sa dulo. So 60. Ibinaba ko, ipinasok ko siya. Then 60. 90. So meron tayong 90. 70 mm. 70. Then 60 ulit. 60. And then yung matitira, kahit hindi na ninyo yan sukatin, kahit hindi na ito sukatin class, yung 30. Kung ano yung matira. Then dun din sa baba, kung ano yung sinukat mo dun sa taas, pati rin dun sa baba. So 60, 90, 70, then 60, and then connect. So yan, meron na. Okay, so dito tayo sa isometric class. Dito. So una, ang aking ginawa ay itong line na ito, straight line. Iyon yung ating pagpapatungan. So, eto siya. Isang ruler ang taas ang ginawa ko. Then gumuhit ako ng walang sukat na straight line. Ayan, wala yan sukat. And then si 30 by 60 by 90, yung mas mahaba ito. Meron tayo ditong line, ito. So ginawa ko siya. Tinansya ko yung 6 cm or 60 mm. Ayan. So, tatansyahin nyo. Okay, so nakapatong siya sa straight line. Yung kulay blue, yung ginawa ko. So, gumuhit ako dyan. Then, yung kanyang pinakandulo ay nandito. So, ganyan ang ating ginawa. Then, binaliktad ko siya. Nakapatong uli doon sa straight line. And then, gumuhit naman ako papasok doon. Papasok. Or, pwedeng pa ganyan. So, ngayon, meron tayong sukat. 2 plus 2 plus 2 is 6. Pagdating dito sa ruler, o kaya dito, 20 plus 20 plus 20.
So, ito na yung gagamitin ko. Magsisimula tayo dun sa pinakang dulo. So, 20, isa, 40, and then 60. Pagdating dun sa kabila, ganun din, 60. Parehas lang ng ginawa ko. 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60. So, meron na akong mga tanda. Tinandaan ko pa lang, class. And then, itatayo nyo naman siya. Nakatayo, nakapatong pa din. So, una, yung gitna. Yan. So, ngayon, lapis muna ang gagamitin ko. Yan, nakapatong pa din siya. Straight line. So, tinansya ko lang din. Ayun ang kanyang straight line. And then, yung kabilang dulo, kung nasaan yung pinakang point mo, yung tanda mo, eto, hanggang dun lang siya. Then, tansyahin mo. Then, yung kabilang dulo, mag-extend tayo ng line. Mayroon tayo straight line. Para mapagpatungan niya, yung tanda ko, iyon, straight line. Then, meron tayong sukat. 60 again. 60 uli. So, nasa 6 cm siya. So, ang gagamitin ko uli, si ruler. So, kailangan, yung point na yon hanggang doon, 6 or 60. Ayan, kinulang ako ng bahagya. So, yun yung point na yan. Pagdating dito, 6 din siya. So, dito, at doon, so, yan ang kanyang 60. Pagdating dito, doon, sumobra naman ako ng bahagya. So, eto siya, eto. And then, i-connect ninyo. Or, o kaya, meron naman yung mga palatandaan. Hindi na kayo mahihirapan. I-connect nyo na lamang siya. Ganyan. Then, baliktarin mo. Connect mo yan. So, meron ka na. Paano sa taas? Meron tayo dito palatandaan. Yan. So, ipatong mo yung ruler. Yung kabilang side. Kung nasaan yung kanyang pinakang dulo, yun ang kanyang dulo. Ito ang kanyang dulo. Kailangan nandun din yung dulo ng triangle. So, basta gumuhit lang ako. Or, pwede kayong gumuhit dito ng straight line. Straight line na hindi halos kita. Tapos, binaliktad ko. Ganyan, binaliktad ko. And then, ipinatong ko siya. Katulad din dito sa kabila, yung dulo niya. Tapos, i-connect ko. So, meron na tayong box. Kung susukatin mo yan, $60 po yan. 60.
20, 40, 10, tsaka 10, 60. Kung susukatin mo yung dulo, 20, 40, 60. So, ganun din. Lalagyan natin ng mga palatandaan. 20, 40, and then 60. 20, 40, 60. 20, 40, 60. So, pwede mo na siya din gawing ruler. Eto. Yan, mga na-i-connect ko na doon sa mga palatandaan ko. So, mahalaga ang palatandaan ay hindi madiin. Kasi mamaya, palalabasin natin yung ating object. Then, eto, dito natin siya i-connect. Eto, dito. Ito naman, dun sa una, dito sa baba. Ito, doon sa baba. Yan. So, marami na tayong mga boxes, small boxes. Marami na. So, palalabasin ko muna itong front view. Itong line na ito. Gamit ako ng ball pen. Yung kanyang una, yan. And then, yung line. Hanggang dun lang sa una. Then, tumaas. Dun sa pangalawa. Hanggang sa tumaas dun sa pangatlo. So, parang hagdan. Hanggang sa makarating dun sa pinakantaas. Then, pababa. So, meron na tayo na 1, 2, 3, 4, 5, 6 ang ating nakuha. And then, ang ating naman palalabasin, yung top view, top view, top view. So, luminya ako doon sa pinakandulo. Pinakantaas. Isa. Dalawa. Then, etong kanyang pinakang gilid. Yan. So, meron na tayong unang box. Top view. Eto. Top view. Eto siya. Then, etong second. So, eto yan. Line na yan. Eto. Second. Meron tayong guhit doon. Ship ako sa lapis. I-connect mo lang yan. So, meron na tayong existing dito. So, ibababa ko siya doon. Ito rin, line na yan, ibinaba ko doon. Okay? Ball pen. Dito ngayon ako magsisimula ng guhit. Dito ako magsisimula ng guhit. Dito. Pataas, papunta doon. Kung yan, tatlo, kailangan tatlo din.
So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, hindi po natin siya isasagad dun sa pinakandulo. Hindi. Then, baba. Ganun din. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, 3 na yon. Ngayon, etong point na yan, tsaka ito at ito, i-bring down mo lamang yan. And then, yung dulo niya, dito, so lumabas na yung ating second top view. Ito siya. So, yung third top view natin, pababa. Ito na siya, pababa. So, meron siya dito. I-connect ko siya doon sa kanyang pinakang tulo. So, ayan. Nakakonect na siya. So, ganun din. 1, 2, 3. 1. So, lumabas na yung kanyang isang buo. 1, 2, 3. Dito din. 1, 2, 3 square. And then, so nakita po ninyo ito sa pinakantaas. Ito, pinakantaas na ito. Mag-e-extend tayo dito. Yung kanyang unang line. Papaabutin natin hanggang dito. Yan. So, nakakonectan na siya. Then, 1, 2, 3. Pangatlo din. Yan. So, pantay na siya. Dito sa line na una natin. Then, yung kanyang dulo, i-connect mo lang. Nakapantay. Then, yung kanyang dulot-dulo, yung dulot-dulo nitong kabila. So, ngayon po, lumabas na yung ating pinakang object kasama nung right side view. So, buburahin ko yung lapis para makita ninyo. Pero hindi siya totally burang-bura. So, yan na yung ating object. Meron na tayong isometric box. So, paglipat naman dito sa orthographic. Paglipat dito sa orthographic. Paano? Anong gagawin? So, nag-extend tayo ng line. Lalakihan na natin ang pag-extend ng line. Doon sa dulo. So, ano ang sukat ng ating unang square? Ito. Ano ang sukat nitong unang square na ito? Kasi dito sa front row, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na square. So, 20 plus 20 plus 20, 60. Kung ano yung sukat ng mga nandito, yun din ang gagawin nating sukat dito. So, 60. 2, 4, 6,
60, and then plus 1 or 10, 70, plus 20, 20, 20, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 130 mm lahat-lahat. Pati po yung space merong sukat. So, dito sa ruler, hahanap ako ng 130. Tinandaan ko. So, 20 plus 20. So, tatlo na siya. And then, yung aking space na 10, then 20, 20, at 20. Okay, so para po makita ko na talagang ang aking linya patayo ay straight, ito po ang aking gagamitin. Yung aking 30 by 60 by 90. So, ipinatong ko siya doon sa line. Nakapatong. Then, gumuhit ako ng straight line. Then, sinukat ko ng ruler. Kung ano po ang sukat nung nandito, 130, ganun din ang sukat dito, 130. Ganun din ang magiging sukat mo dito, 130. Ganun rin ang magiging sukat mo dito sa kabilang dulo, 130. So, bitin, adjust, 20 plus 20 plus 20. And then, yung 10 na space, 20, tsaka 20. Gamitin ko po ulit si triangle para siguradong tama ang aking sukat. Then, si ruler. Kailangang 30 pa din. 130. O, 20, 20, 20, 10, 20, at 20. So, ngayon, i-connect ko na po siya. Then, kapag yan yung sinukat, 130 pa din yan. 20, 20, 20, 10, 20, 20. So, yung mga tanda natin, pagtatapat-tapatin lang po natin yan. Nang hindi madiin. Light lang. Yung malabong linya lang. Ayan. Dire-diretso lang tayo paglilinya. So, yan. Maraming small square na malabo. Ayan po. Maraming small square na malabo. Okay. So, gagamit na ako ng ball pen. Imbis na lapis. So, dito, madali lang yan. Gayahin nyo lang. Yan. So, sakop natin ang mga siyam na small square. So, una, ang aking ginawa, yung malaking square. Ulitin ko po, lapis ang inyong gagamitin. Yan. And then, yung dalawang linya pababa.
Then, kung ano yung nakalagay doon, top view, sulatan ko top. Then, yung front view, eto, dito sa kanyang baba, sulatan ko na siya kaagad. Front. Kung ano yung nakikita ninyo dito, yun din ang makikita ninyo dito sa baba. Two, 4, 6 yung una. Ito katapat niya. And then yung baba na yun, ito hanggang dun lang siya. Katapat niya, ito yung pinakandulo, hagdan. Yan. So meron na tayo. Then pinakandulo, ito ang kanyang right side view. Sulatan ko na right side view. So ang mangyayari naman po niyan, kabaliktaran siya nitong top view. Ihihiga mo lamang siya. Nakapahiga. Una, big square. Sakop niya yung siyam na maliliit na small square. Maliit na small square pa. Then nakahiga. Hindi katulad ng top view, nakatayo. So ito kasi siya. Okay, tapos na po ang ating orthographic view or drawing. Ito ay si isometric drawing. So paglalagay po ng pangalan, Kalawis NHS, yung kanyang address, Kalawis Antipolo City. And then yung name ninyo, section 8 masunurit. Okay, so halimbawa ha, ang name ninyo ay si, kung sino man kayo, pero ako na po ang aking ilalagay, name ko na. And then, isometric and orthographic drawing. Isusulat nyo na lamang siya dyan. Kailangan magkasya. Then, kung kailan po ginawa, yung nasa taas. Kung kailan ginawa, yung nasa taas. Halimbawa, ginawa ko ito ng 15. Natapos ako ng February 19, 2021. Pero kung kaya naman ninyo yan ng isang araw, same date. Then, score. Ipapasa ko na po. So, ito po, tapos na. Meron na kayong isometric, meron na kayong orthographic. So, thank you. Kung meron pa pong hindi malinaw sa learning task number 3, ito po ang inyong gagawin. Thank you.